لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli sa pagkakataong ito, ang tatalakayin natin ay isa sa mahalagang paniniwala, bahagi ng mga pundasyon ng ating pananampalataya, ang tungkol sa realidad ng pananampalataya, haqiqatul iman, tungkol sa katangiang ikinararangal ng mga manampalataya, sapagkat kapag nais ni Allah na magsalita sa mga manampalataya, ay nagsasalita siya sa kanila na gamit ang katangiang ito. Ya ayyuhalladhina amanu, o mga sumampalataya. Ang pananampalataya ay napakahalaga sapagkat ito ang susi ng tunay na kaligayahan at panuntunan ng buhay. Ang isang tao po na walang pananampalataya ay kagaya sa isang naglalakad na hindi alam kung saan ang patutunguhan. Gaya ng isang taong ligaw at gaya lamang sa mga hayop ang kalagayan. Bagkus maaari pang mas masahol sa mga hayop sapagkat ang buhay ay hindi maging tunay na buhay maliban na sa pamamagitan ng iman. At ang iman o pananampalataya ang dahilan ng kapanatagan, kapayapaan, kapahingahan, katatagan, kalinisang puri at karangalan. At ang kawalan ng pananampalataya o pagtangging sumampalataya naman ang dahilan ng pangamba, takot at mga masasamang bisyo. Dahil dito ang pananampalataya ang lunas sa maraming karamdaman na pagkabalisa at mga sakit sa pag-iisip. Gayon din naman ang pananampalataya ay dakilang biyaya at kaloob na narapat pasalamatan. Kung gaano po kalaki ang pananampalataya ng isang tao, gayon din kalaki ang biyaya at kaloob na nakampaniya mula kay Allah na narapat na pasalamatan at papurihan dahil sa biyayang ito. Dahil dito sinabi ni Allah na ganito po ang ating mababasa, ating basahin sa Suratul Hujurat number 7. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal usyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Subalit si Allah ay nagpaibig sa inyo sa pananampalataya, nagpaakit nito sa mga puso ninyo at nagpakasuklam sa inyo ng kawalang pananampalataya at kasuwailan. Ang mga iyon ay ang mga nagagabayan. Nangyari ito bilang kabutihang loob mula kay Allah at bilang biyaya. Si Allah ay maalam, marunong. Sa isa pang aya, ganito ang ating mababasa sa number 17 lamang, na naturan pa ring sura, Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Nanunumbat sila sa iyo na nagpasakop sila, nagmuslim sila. Sabihin mo, huwag kayong manumbat sa akin ang pagpapasakop ninyo o pagmumuslim ninyo, bagkus si Allah ay nagmamagandang loob sa inyo na pumatnubay siya sa inyo sa pananampalataya kung kayo ay naging mga tapat. Kalakip ng biyayang ito ay mayroon pang biyaya na higit na dakila kaysa sa basta lamang pananampalataya. At ito ay ang biyaya ng tamis ng pananampalataya na kung saan atin na itong nabanggit sa nakaraang aralin. At ito po ay ang paraiso ng mundo at sikreto, lihim ng kaligayahan ng isang tao sa mundo at kabilang buhay.
At ito ang landas ng mga rasyudon na mga matutuwid na mga nagagabayan. Ang biyayang ito na biyaya ng tamis ng iman o pananampalataya ay hindi nakakamtan ng bawat tao. Ang biyaya ng tamis ng pagtalima, sinabi ng propeta, "Dhaka ta'amul imani man radiyallahu rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasula." Nakalasap ng tamis ng pananampalataya ang sinumang nalugod kay Allah bilang Panginoon, sa Islam bilang relihiyon, at kay Muhammad bilang sugo. At ito'y hindi nakakamta ng lahat ng tao. Ang tamis ng pananampalataya ay dakilang sarap na matatagpuan ng isang tao sa puso niya. Kapanatagan sa puso, pagnanais sa mga kabutihan, at pag-ibig sa mga taong gumagawa din ng kabutihan. Ang tamis na ito ay hindi nalalasap ng sinuman maliban lamang ng isang taong napagtanto at naunawaan nito matapos na siya'y napagkaitan nito. Gaya ng mga taong dating suwail o dating mga kufar nang natagpuan nila ang tuwid na pananampalataya at niyakap ito, doon lamang nila napagtanto ang tamis ng pananampalataya. Ang tamis ng pagtalima sa mga kautusan ni Allah na dating wala sa kanilang buhay noong sila'y naliligaw pa ng landas. Kaya naman, makita natin sa mga kapatid na dating suwail at nanumbalik sa Islam at dating mga kufar na yumakap ng Islam, ay makita natin ang pag-iyak nila sa galak at ang pangungunyapit nila sa Islam dahil sa napagtanto nilang tamis na pananampalataya, kapanatagan sa pananampalataya, pagsisisi na nakaraan nilang buhay at panghihinayang sa mga oras na lumipas sa kanilang buhay na wala pa silang pananampalataya. Kaya naman, ang tamis ng pananampalataya ay tamis na nalalasap ng puso. Ito'y kaligayahan ng puso at kapanatagan ng sarili. Kapag ang puso ay malusog at malayo sa mga sakit na gaya ng mga pagnanasa, pagsuway at mga kasalanan, ay makakalasap ito ng tamis ng pananampalataya. Ito'y panimula lamang at magbibigay tayo ng mga halimbawa sa panig na pang-edukasyon at pang-paniniwala, pang-aqida, at maunawaan natin ang katotohanan ng aqida sa pamagitan ng dalawang panig na ito. Sa panig ng paniniwala o aqida ay maninag natin ito sa buhay at mga kaasalan natin. Tungkol sa mga huwarang kahanga-hanga sa malalim na pananampalataya at pagkalasap ng tamis ng pananampalataya, ay pagnilayan po natin ang dating manggagaway, ang mga magikiro ng paraon. Ano nga ba ang dahilan ng pagtalikod nila sa panggagaway na matagal na nilang buhay at agaran nilang niyakap ang katotohanan? Ito'y dahil sa napagtanto nilang tamis ng pananampalataya. Sumampalataya sila sa dalang mensahe ni Moises ng ilang sandali pa lamang at natiyak nila na ito nga ang katotohanan. Kaya naman nalasap nila ang tamis ng pananampalataya. Ang tamis ng pananampalataya ay hindi po nasusukat sa pamamagitan ng tagal ng pagyakap nito. Hindi nasusukat sa pamamagitan ng edad, ni sa pamamagitan ng angkang pinagmulan. Bagkus ito'y kaloob ni Allah na luluobin niya na titimo sa puso ng isang sumampalataya. Kaya naman sinabi ni Paraon, nang nagpatira pa ang mga manggagaway niya at napaghinalaan niya na ito ay nagtaksil at kumampi sa kanyang kalaban na si Musa alayhi salam o Moises, sinabi ni Paraon, "Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibanakum fi judu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adaban wa abqa." Kaya talagang magpuputol-putol nga ako ng mga kamay ninyo at mga paa ninyo ng kabilaan.
talagang magbibitin nga ako sa inyo sa mga puno ng mga datilis at talagang makaalam nga kayo kung alin sa atin ang higit na matindi sa pagdudulot ng pagdurusa at higit na nananatili. Ito ay nasa Taha number 71 ang talata. Tingnan natin ang tamis ng pananampalataya na nalasap nila. Kung ano ang nagagawa nito sa isang nakalasap nito. Tingnan nyo ang susunod na ayat. قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Tingnan ninyo ang salin. Nagsabi sila, sinabi ng mga sumampalatayang manggagaway dati ni Paraon, hindi kami magtatangi sa iyo higit sa dumating sa amin na mga malinaw na patunay at higit sa lumalang sa amin. Mas pipiliin namin ang kamatayan kaysa pagtalikod sa nalasap naming pananampalataya. Yan ang ibig nilang ipakahulugan. Kaya, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Kaya magtadhana ka ng anumang ikaw ay magtatadhana. Nagtatadhana ka lamang sa buhay na ito sa mundo. Nang ibig sabihin, isagawa mo o hari o Paraon. Isagawa mo na ang pasya mong pagpatay sa amin. Sapagkat ang hatol mong ito ay sa buhay lamang sa mundong ito. Ito ay number 71 ng naturang sura pa rin. Gayon din ang asawa ni Paraon na si Asia, na kung saan si Asia na asawa ni Paraon na pangunahing kalaban ni Moises ay sumampalataya sa mensahe ni Moises. Sinabi ni Allah na ganito ating mababasa sa Surah At-Tahrim number 11, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Naglahad si Allah ng isang paghalimbawa para sa mga sumampalataya sa may bahay ni Paraon noong nagsabi siya, Panginoon ko, magpatayo ka para sa akin sa piling mo ng isang bahay sa paraiso. Magligtas ka sa akin laban kay Paraon at sa gawain niya, at magligtas ka sa akin laban sa mga taong tagalabag sa katarungan. Dahil dito sinabi ni Ibrahim bin Adham, kung alam lamang ng mga hari at mga anak ng mga hari ang tinatamasa nating kaligayahan, ay talagang kakalabanin nila tayo na gamit ang mga tabak. At sinabi din ng isa sa mga matutuwid at pantas na kung saan sinipi na natin itong salita ng isa sa mga matutuwid na mga maaalam na mga tao, na mga Muslim. Sabi nila, masakinu ahli dunya kharaju min ad-dunya wa madhaqu atyaba ma fiha. Qalu wa ma atyabu ma fiha? Qal mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dhikruhu wal unsu bihi. Ang mga sawing palad sa mundo ay ang mga lumabas sa mundo nang hindi nila natikman ang pinakamainam dito. Nagtanong ang mga tao, ano po ang pinakamainam dito? Sinabi niya, ang pag-ibig kay Allah, kaalaman sa Kanya, ang paggunita o pagdikir sa Kanya, at ang pagkapalagayang loob sa Kanya. Pagkapalagayang loob, al-unsu bihi. Ang apat na bagay na ito ang bumubuo ng tamis ng pananampalataya. Una, mahabbatullah, na yung sa salita ng pantas na ito. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig kay Allah ay kalakip dito ang pag-ibig sa sugo niya sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa, ma'rifatuh. Ang kaalaman kay Allah ay ang kaalaman sa mga pangalan, katangian niya at mga gawain niya. Ikatatlo, wa dhikruhu,
ang madalas na pagdedikir kay Allah. At ang ikaapat, wal unsu bihi, ang pagkapalagayang loob sa Kanya. Ang tinutukoy ng pagkapalagayang loob sa Kanya kay Allah, ang tinutukoy dito ay ang kapanatagan sa lahat ng kalagayan, sapagkat lahat ng bagay ay pinagkatiwala kay Allah nang walang pangamba sa kinabukasan, na para kang nakasandal sa isang ligtas na lugar na walang dadapong anumang pangamba at takot. Iyan ang ikaapat, al-unsu bihi. Ang pananampalataya ay mayroon po mga tanda. Ang lakas ng pananampalataya ay may tanda o pamantayan. At ang pamantayang ito ay ang pagtatangi mo ng pag-ibig kay Allah at pag-ibig sa sugo niya kaysa sa anumang bagay. Siyempre, kaysa sa anumang bagay, ibig sabihin, kalakip ang sarili mo. Kapag natagpuan mo na higit mong itinatangi ang pag-ibig mo kay Allah at sugo niya kaysa sa salita mo, mga gawain mo, mga kilos mo, mga kabilang ng pagtigil, kung mayroong pagkilos, mayroong pagtigil, mga kalagayan mo at lahat ng mga bagay na itinatangi mo ng higit ang pag-ibig mo kay Allah sa bawat hakbang na gagawin mo, sa bawat pagpapasya na pagpapasyahan mo, o bawat gawain na gagawin mo na itinatangi mo ng higit ang pag-ibig mo kay Allah maging sa sarili mo. Ito ang tanda o pamantayan ng pagkalasap mo ng tamis ng iman. At ito ay nangahulugan ng pagtalima kay Allah sa anumang inotos niya, pagsunod sa sunnah at paggagabay ng propeta, at pag-iwas sa anumang ipinagbawal ni Allah at ng sugo niya. Dahil dito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, basahin natin ang kanyang sinabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hindi sumampalataya ang isa sa inyo hanggang sa ako ay maging higit na iniibig sa kanya kaysa sa anak niya, magulang niya at mga tao sa kalahatan. Sa isang aya naman sa Suratun Nisa number 65, ang talata, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kaya hindi, sumpa man sa Panginoon mo, hindi sila sumasampalataya hanggang sa nagpapahatol sila sa iyo sa anumang pinagtalunan sa pagitan nila. Pagkatapos, hindi sila nakatatagpo sa mga sarili nila ng isang pagkakaasiwa sa anumang inihusga mo at nagpapasakop sila ng isang pagpapasakop na lubos. Sa isa pang talata, basahin natin ang Suratul Ahzab number 36 ang teksto. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Hindi naging ukol sa isang lalaking mananampalataya na isang babaeng mananampalataya kapag humusga si Allah at ang sugo niya ng isang bagay na magkaroon sila ng mapagpipilian sa nauukol sa kanila. Ang sinumang sumuway kay Allah at sa sugo niya ay naligaw nga ng isang pagkaligaw na malinaw. Kapag natupad po sa isang Muslim ang tanda ng pamantayang ito, nalasap nga niya ang tamis ng iman. Ang tamis ng pananampalatayang ito ang dakilang biyaya na hindi matutupad sa isang tao maliban lamang sa loobin ni Allah na ipagkaloob niya ito. Dahil dito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, basahin natin ang hadith, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakraha ay yuqdafa finnar." May tatlo na ang sinumang ang mga ito ay naging nasa kanya
ay makatatagpo siya dahil sa mga ito ng tamis ng pananampalataya. Una, na si Allah at ang sugo niya ay maging higit na kaibig-ibig sa kanya kaysa sa iba sa kanilang dalawa. Ikalawa, na umibig siya sa tao nang hindi umibig dito malibang dahil kay Allah. At ikatatlo, at na masuklam siya na manumbalik sa kawalang pananampalataya matapos na sumagip sa kanya si Allah mula roon, gaya ng pagkasuklam niya na itapon siya sa apoy o impyerno. Sinabi na may akda, haqiqatul iman, ang realidad ng pananampalataya. Ang una, al-imanu qaulun wa amalun. Ang pananampalataya ay pagsasabi at paggawa. Ito po ang pinakabuod na pakahulugan ng iman o pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang kabuuan ng relihiyon. Dahil ito, binigyan ito ng pakahulugan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na qaulun wa amalun, pagsasabi at paggawa. Qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Pagsasabi ng puso at dila at paggawa ng puso, dila at mga bahagi ng katawan. Pagsasabi ng puso at dila at paggawa ng puso, dila at mga bahagi ng katawan. Binigyan din ito ng pakahulugan na pagsasabi ng dila at paniniwala ng puso at paggawa ng mga bahagi ng katawan. Kaya naman binigyang pakahulugan nila ang realidad ng iman na ito'y binubuo ng pagsasabi at paggawa, qaulun wa amal. Hindi maaari na ang pananampalataya ay ang pagsasabi lamang. Gayon din naman, hindi rin maaari na paggawa lamang ang pananampalataya. Bakos ay ang pagsasama ng dalawang ito. Ang pakahulugan nilang ito na ang pananampalataya ay pagsasabi at paggawa, naglalaman ang dalawang salitang ito ng 5 mga pundasyon o haliging mahalaga na siyang realidad ng pananampalataya. Paqaulul qalbi, i'tiqaduhu wa tasdiquhu wa qabuluhu. Ang pagsasabi ng puso ay ang paniniwala nito, pagpapatutuo nito, at ang pagtanggap nito. At ito po ang nilalaman ng puso na kabilang sa kaalaman, mga impormasyong tumpak, at mga bagay na tiyak na hinggil sa paniniwala. Pinaniniwala ng tao na si Allah ay nag-iisa, kaisa-isa, bukod tangi, ang dulugan, at mayroon siyang mga pinakamagagandang pangalan at matataas na katangian, na siya ang tagapaglikha ng sansinukob na ito, na siya ang tagapagpairal sa mga nilikha mula sa kawalan, na nagpadala ng mga sugo at nagtakda ng araw na gagantimpalaan niya sa araw na ito ang mga gawa nila. Kung mabuti, mabuti rin ang ganti, at kung masama, ay masama rin ang ganti. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na pagsasabi ng puso. Wa qaulul lisan at talaffudhu bi kalimatil Islam wal isti'lan bisyahadatain. Ang pagsasabi ng dila, ang pagbigkas nito ng salita ng Islam at ang pagpapahayag nito ng dalawang pagsasaksi. Pagpapahayag o pagpapatutuo na nangahulugan ng pagbigkas ng dalawang pagsasaksi, dalawang syahada, at pagpapahayag ng pagtanggap ng Islam. Dahil hindi maaaring ituring ang pagmumuslim ng tao maliban lamang sa pagbigkas ng dalawang pagsasaksing ito o dalawang syahada. Ito ang pinto ng pagmumuslim. Sa panahon po ng propeta, ang mga nagpasyang magmuslim ay bumibigkas lamang ng asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunod, wa amalul qalbi ma yaqumu bihi minan niyat wal iradat wal khawfi war raja'i wat tawakkul. Ang paggawa ng puso
ay ang isinasagawa nito ng mga layunin, mga niyat, at mga pagnanais gaya ng pag-ibig, pangamba, pag-aasam at pananalig. Kung mayroong pagsasabi ng puso, mayroon naman na paggawa ng puso. At ang pagsasabi ng puso ay ang paniniwala at patutuo na pinaniniwalaan mo na si Allah ang karapat dapat ng pagsamba, na siya ay isa at kaisa-isa. Ito ang aslul iman, yung pagsasabi ng puso. Aslul iman, ang little kahulugan ay batayan ng iman o pananampalataya o pinakamababang hangganan ng pananampalataya. Ito ang pinaka-boundary, hindi ako pwedeng lumampas dito. Kapag lumampas ka dito, kafir ka na. Ito yung pinaka-batayan o pinaka-minimum. At ang paggawa naman ng puso, ito po yung karagdagan sa pagsasabi ng puso. At ito ay ang isinasagawa ng puso na mga layunin. Ito yung tinatawag na pagsasagawa ng puso. Yung kanyang mga layunin, mga pagnanais gaya ng pag-ibig, pangamba, pag-asam at pananalig. Al-bahabba, al-khawfo, al-raja, wat-tawakkul. Kung ang tinutukoy ng pagsasabi ng puso ay ang mga kaalamang natitiyak ng puso. Gayon din naman, ang paggawa ng puso ay ang isinasagawa ng puso na mga hangarin at pagnanais na gaya ng pag-ibig, pangamba, pag-asam, pananalig, pagpapatulong, pagpapasaklolo, palagayang loob kay Allah, al-unsu billahi, pananabik sa pagharap sa Kanya, at ang pagbabalik loob sa Kanya. Ang mga ito ay gawaing pampuso na nagmula sa puso at hindi lamang basta't paniniwala. Ito ang kaibahan ng pagsasabi ng puso at paggawa ng puso. Amalul lisani. Yan ang pangatlo. Wa ma yalhaju bihi min adh-dhikr wa du'a wa tilawa. Ang paggawa ng dila ay ang sinasambit-sambit nito na dhikr, panalangin, dua at tilawa. Tilawa yung pagbibigkas ng Quran. Ang paggawa naman ng dila ay ang karagdagan. Ito yung karagdagan sa pagsasabi ng dila. Ito yung pang-apat. At ang pagsasabi ng dila ay ang pagbigkas ng tao ng dalawang syahada. Samantalang ang paggawa ng dila, na akala natin kung minsan, akala mo pareho lang, na ang paggawa ng dila, ito po ay ang karagdagan sa pagbibigkas ng dalawang syahada na kabilang sa mga ibadat qawliya na ating nang natalakay sa Tauhidul Uluhiyya. Ang ibadat qawliya, mga pagsambang sinasabi, na gaya halimbawa sa dhikr, pagbabasa ng Quran, pagdudua o pananalangin, ang pag-uutos ng nakabuti at pagbabawal na ng kasama, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ang pag-aanyaya tungo kay Allah, ang pagdadaawa, at pangkalahatang mga mapubuting salita. At ang ikalima na pundasyon o haligi, wa amalul jawarih, ma tataharraku bihil a'dha minal ibadatil badaniyah. Ang paggawa ng mga bahagi ng katawan ay ang pagkilos ng mga bahagi ng katawan ng mga pagsambang pangkatawan. At ang ikalimang pundasyon ay ang paggawang kaugnay sa mga bahagi ng katawan. Ito ay ang mga kilos ng mga bahagi ng katawan na kabilang sa mga pagsambang pangkatawan na gaya sa pagtayo ng pagdarasal, pagyukod, pagpapatirapa, pag-alis ng mga nakapipinsala sa daan, pag-ikot o pagtawaf sa Kaaba, ang pagtayo sa Arafah sa mga nag-hajj, pagpukol ng bato sa Jamarat, pagsa'i sa pagitan ng Safa at Marwa, pagtulong sa mga mahihina, pagtulong sa maralita, at lahat po ng uri ng kabutihan sa kapwa. Dahil dito, ang pananampalataya sa ganitong pakahulugan ay kompletong pananampalataya sapagkat ito'y nakasasaklaw sa pagsasalita ng puso at paggawa ng puso at pagsasalita ng dila at paggawa ng dila, at ang ikalama ay ang paggawa ng mga bahagi ng katawan. Nagsabi si Allah,
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tanging ang mga mananampalataya, ang mga kapag binanggit si Allah ay nasisindak ang mga puso nila. At kapag binigkas sa kanila ang mga tanda niya, ay nadadaragdagan sila ng pananampalataya at sa Panginoon nila nananalig sila. Ayon sa binasa natin, kapag binanggit si Allah ay nasisindak, nangangamba o natatakot ang mga puso nila. At kapag binigkas sa kanila, ayon sa Quran, ito ay nagpapahiwatig ng mga gawain ng puso. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na mga nagpapanatili sa pagdarasal at mula sa ipinagkaloob namin sa kanila ay gumugugol. Ang mga ito na may kabilang sa mga paggawa ng mga bahagi ng katawan. Ang ika-4 na aya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ang mga iyon ay ang mga mananampalataya sa totoo. Ukol sa kanila ay mga antas sa ganang Panginoon nila, isang kapatawaran at isang panustos na masagana. Nagsabi pa siya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Tanging ang mga mananampalataya ay ang mga sumampalataya kay Allah at sa sugo niya. Pagkatapos hindi sila nag-alinlangan at nakibaka sila sa pamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila sa landas ni Allah. Sila ay ang mga nagpapatutuo at nananampalataya ng walang pag-aalinlangan. At kalakip ng pananampalatayang ito ng walang pag-aalinlangan ay ang mga gawaing pangkatawan na pakikibaka sa daan ni Allah. Na sa pakikibaka ay mararanasan nila ang iba't ibang hirap. At sa hulihan ng talata ay sinabi ni Allah, ulaika humus sadiqun. Ang mga iyon ay ang mga tapat. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ang pananampalataya ay may higit na 70 o higit na 60 sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsasabi ng walang Diyos kundi si Allah, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan. Ang pagkakaroon ng hiya ay bahagi ng pananampalataya. Nagtala nito sina Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Ang salitang ito ng propeta na ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsasabi ng na walang Diyos kundi si Allah. Ito po ay nagpapahiwatig ng pagsasabi ng dila at paniniwala ng puso. At ang salita naman ng propeta at ang pinaka mababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan. Ito naman ay kabilang sa mga gawain ng mga bahagi ng katawan. At ang hiya ay bahagi ng pananampalataya. Ito naman ay paggawa ng puso sapagkat ang hiya ay nagmumula sa puso. Sabi na may akda, pal-imanu lahu haqiqatun murakkabatun minal qawli wal amal. Fahuwa tasdiqun mustalazimun lil qawli wal amal. Ang pananampalataya ay may realidad na binubuo ng pagsasabi at paggawa sapagkat ito ay pagpatutuong nag-oobliga ng pagsasabi at paggawa. Ang mga salitang ito, mga kapatid, ito yung tumpak, napakahalaga at buod.
ang pananampalataya ay pagpapatutuong nasa puso at ang pagpapatutuong ito ay hindi magiging totoo kung wala ang resultang tanda ng pagpapatutuo. Ang resultang ito ay ang pagsasabi at paggawa. Qaulun wa amalun. Kaya sinabi ng may akda, fantifa'ul qawli wal amali dalilun ala intifa'it tasdiq. Kaya ang pagkawala ng pagsasabi at paggawa ay isang patunay sa pagkawala ng pagpapatutuo. Kaya naman kapag wala ang pagsasabi at paggawa ay tanda na wala ang pagpapatutuo, sapagkat magkakaroon ng salungatan, nagpapatutuo ka ng walang gawa. Pagkatapos po nito ay lilipat ang may akda sa kaibahan ng dalawang terminolohiya na iman at Islam at ang kaugnayan ng bawat isa sa dalawang terminolohiyang ito. Al-imanu indal infirad, sabi niya, ang pananampalataya sa sandali ng pagkabukod tangi, na nangahulugan na kapag binanggit ang salitang iman ng mag-isa, yun ang tinutukoy. Muradipun lil Islami andal infirad, ay kasing kahulugan ng Islam sa sandali ng pagkabukod tangi sa pagbabanggit. Kapag binanggit ang salitang iman, na ang salin ay pananampalataya ng mag-isa, ito ay sumasaklaw din sa Islam. At kapag binanggit ang salitang Islam ng mag-isa, ito ay sumasaklaw din sa iman. Bakit? Fa'inna kullan minhuma ya'ni ad-dinu kullu. Sapagkat ang Islam at ang pananampalataya ay tumutukoy sa relihiyon sa kabuuan nito. Sapagkat ang Islam at iman ay tumutukoy sa relihiyon sa kabuuan nito. Ito'y kapag binanggit na magkahiwalay ang salitang iman at salitang Islam, ang mga ito ay nagsasama sa isang tinutukoy na relihiyon sa kabuuan nito. Na nangahulugan na kapag binanggit ng magkahiwalay ang salitang iman at salitang Islam sa isang pangungusap o kaya parirala, ang dalawang ito ay parehong sumasaklaw at tumutukoy sa relihiyon. Kapag ang salitang iman at salitang Islam ay magkahiwalay sa isang teksto ng Quran o Hadith, ang mga ito ay nagsasama sa isang tinutukoy na relihiyon sa kabuuan nito. Gaya ng sinabi ni Allah, inna ad-dina 'inda Allahil Islam, tunay na ang relihiyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Ito ay sa Surah Ali Imran number 19. Wa ma 'indal iqtiran, sa sandali naman ng pagkakaugnay nito sa Islam, na yung sabihin sa sandali naman na sila ay nagsasama, sa sandali ng pagsasama ng salitang iman at salitang Islam. Fal-imanu ya'ni al-i'tiqadul batin wal Islamu ya'ni al-amalul zahir. Ang iman ay nangangahulugan ng paniniwalang panloob at ang Islam naman ay nangangahulugan ng gawaing panlabas. Kapag magkasamang binanggit sa isang teksto ng Quran at Hadith ang salitang Islam at salitang iman, ang bawat isa sa mga salitang ito ay may natatanging kahulugan. Ang maging kahulugan ng salitang iman ay ang paniniwalang panloob. At ang kahulugan naman ng salitang Islam ay ang gawaing panlabas. Fa kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'minan. Ang bawat mananampalataya ay Muslim, ngunit hindi mananampalataya ang bawat Muslim. Nanangahulugan na ang iman ay higit na malawak ang saklaw kaysa sa salitang Islam. At ang nagtuturo ng kaibahang ito ay ang salita ni Allah na ating mababasa sa sipi ng may akda. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu
walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Nagsabi ang mga Arabing disyerto, sumampalataya kami. Sabihin mo, hindi kayo sumampalataya, subalit sabihin ninyo, nagpasakop kami. Nang sinabi nila na kami ay sumampalataya o kami ay may iman, subalit sinabihan sila na hindi pa kayo sumampalataya bago sa sabihin ninyo na kami ay nag-Muslim, na ang salin po sa salitang aslam na ay nagpasakop kami, na tumutukoy sa pagpapasakop sa kalooban ni Allah ang pagmumuslim. Nilinaw po sa talatang ito na ang unang baitang ng pagpasok sa relihiyon ay ang baitang na tinatawag na Islam o sinasali natin pagmumuslim. Sa unang baitang na ito ay hindi ka pa nakapasok sa ikalawang baitang na iman. Kaya sinabi ni Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Hindi pa pumasok ang pananampalataya sa mga puso ninyo. Kung tatalima kayo kay Allah at sa sugo niya, ay hindi siya babawas sa inyo mula sa mga gawa ninyo ng anuman. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Ang pangkat po ng mga Arabing disyerto na ito ay nag-angkin na mayroon na silang iman o pananampalataya na pag-aangkin ng kompletong iman na mataas at siyang kailangan. Samantalang sila ay mga bagong yaka pa lamang ng Islam. Kaya naman ay hindi kinilala ni Allah ang pag-aangkin nilang ito, bagkus ay itinuwid sila sa paggamit ng salita na aslam na, nagpasakop kami. Yan ang gamitin ninyong salita. Yan ang pagtutuwid ni Allah na nangahulugan na nagampanan na nila ang pagpapasakop at pagsukong panlabas. At ito ang kahulugan ng Islam. Samantalang ang katotohanan naman ng iman na isinasagawa ng puso ay hindi pa nalubos ayon sa salita ni Allah na walamma, hindi pa. Ginamit sa talatang ito ang salitang walamma, lamma, hindi pa. Nakaiba ang kahulugan sa salitang lam sa grammar ng Arabic, na ang salin sa salita natin ay hindi, na nangahulugan na hindi pa lubusan ang kanilang iman o pananampalataya. Kung ginamit ni Allah ang salitang lam dito sa aya na ito, nangahulugan na ang mga Arabing disyerto na ito ay mga munafikun, mga mapagpaimbabaw, sapagkat ito ay nangahulugan ng pagkakaila ng pananampalataya. Ganito ang mga pananalitang ginagamit sa Quran sa tindi po ng katumpakan. Sa salitang ito, ginamit ang salitang lamma, hindi pa, na nagtuturo na may bahagyang iman pero wala pa ang kalubusan o kailangang iman na nagpapahiwatig sa malapit na pagkakamit ng kalubusan ito. Gayon din man, ang isa sa mga batayan ng pagbubukod tangi ng kahulugan ng bawat isa sa dalawang salitang ito na salitang Islam at salitang iman ay ang hadith po ni Jibril alayhisalam na atin ang binasa sa unahan pa lamang ng libro, sapagkat nang tinanong nito ang probeta sa kung ano ang kahulugan ng Islam. Ano ba ang Islam? O sabihin mo sa akin ang Islam. Ay pinaliwanag niya ito sa pamagitan ng mga gawaing panlabas. Kaya sinabi ng propeta, tunghayan natin, yung mga binanggit ng propeta na mga gawaing panlabas. Sinabi niya, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilayhi sabila. Ang Islam ay ang sumaksi na walang ibang Diyos na tunay maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah. Ito ay lantad o panlabas kasi naririnig ang pagsasaksi. Itayo mo ang pagdarasal, nakikita ka kapag kayo nagdasal. Ibigay mo ang zaka, ang pagsazaka,
O kahit itago mo, mayroong tagatanggap na nakakaalam na nagbigay ka. Mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, ito'y lantad. Isagawa mo ang Hajj sa tahanan ni Allah. Ang tinutukoy ang Kaaba kung may kakayahan ka sa patungo roon. Dati na nating binasa ito sa unahan ng ating libro. Sa salitang ito ng propeta ay binigyan niya ng pakahulugan ng Islam sa pamagitan ng mga gawaing panlabas. At siya na may tinanong tungkol sa iman, ang kanyang kasagutan, sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Na ang salin, ang paniwalaan mo sa Allah, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga aklat, ang kanyang mga sugo, ang huling araw at paniwalaan mo ang qadar o ang pagtatagda, mabuti man ito o masama. Sa salitang ito naman ng propeta ay binigyan niya ng pakahulugan ang iman sa pamagitan ng mga paniniwalang panloob. Ito ay nagtuturo sa atin na kapag ang salitang iman at salitang Islam ay nagsasama sa isang talata ng Quran o Hadith, sila na may nagkakahiwalay sa kahulugan. Kapag nagsasama, sila ay nagkakahiwalay. At kapag nagkahiwalay, sila na may nagsasama na ang tinutukoy ay sa kahulugan. Na kapag nagsasama ang salitang iman at salitang Islam ay sa isang teksto ng Quran at Hadith, sila ay nagkahiwalay sa kahulugan. Na ang kahulugan ng Islam ay natatangi sa mga gawaing panlabas at ang kahulugan naman ng iman ay natatangi sa mga paniniwalang panloob. At kapag nagkahiwalay, sila na may nagsasama na nanghulugan na kapag bukod tanging binangkit na magkahiwalay ang salitang Islam at iman sa teksto ng Quran at Hadith. Sila naman ay nagsasama sa isang kahulugan na tinutukoy at ito ay ang relihiyon sa kabuuan nito. Pagkatapos nito ay sunod na tinakay ng may akda ang paksang napakahalaga. Sinabi niya sa pangatlo, wal imanu yazidu wa yanqus. Ang pananampalataya ay nadaragdagan at nababawasan. Ang pagninilay-nilay sa mga nilikha ni Allah. Ang pagtafakkur o pagdedikir ay kabilang sa mga dahilan ng pagdagdag ng pananampalataya. Gaya ng sinabi ni Allah, basahin ko sa inyo ang Surah Yunus 101. Qul induru madha fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Sabihin mo, tumingin kayo kung ano ang nasa mga langit at lupa. Hindi nagdudulot ang mga tanda at mga mapagbabala sa mga taong hindi sumasampalataya. Sabi na may akda, yazidu bil ilmi billahi wa tafakkuri fi ayatihi al-kawniyya wa tadabburi li ayatihi syar'iyyah. Nadaragdagan ito sa magitan ng kaalaman kay Allah, pagmumuni-muni sa mga pansan-sinukob na tanda niya, at pagninilay-nilay sa mga pambatas na tanda niya. Sa unahan pa lamang ng libro, nabanggit na natin na laging binabangkit sa mga libro ng aqida ang katagang pansan-sinukob kauni at saka mga syar'i. Ang tinutukoy ng salitang pambatas dito o syar'i, al-ayatu syar'iyya, ay ang mga tanda at mga talata ng Quran. Wa fi'lu ta'ati wa tarkul ma'asi, ang paggawa ng mga pagtalima at pag-iwan ng mga pagsuway. At katumbas din nito, wa yanqusu bil jahli billahi wal ghaflati an ayatihi al-kawniyah, at nabawasan ito sa magitan ng pagkamangmang kay Allah, pagkalingat o pagkaligta sa mga pansan-sinukob na tanda niya. Dito naman ang tinutukoy ng salitang pansan-sinukob na kagaya sa natalakay na natin sa unahan pa lang ng libro. Pansan-sinukob na tanda ay ang mga tanda na nakikita sa mga kahangahangang nilikha. Ang mga kahangahanga niyang nilikha sa buong universe na ito. Sinabi naman yung akda, wal i'radu an ayatihi syar'iyyah, pag-ayaw sa mga pambatas na tanda niya. At ang pambatas naman ito ng mga tanda
Al-ayatus syar'iyyah, ang tinutukoy ay ang pag-ayaw sa pagmumuni-muni ng mga ayat o mga talata ng Quran. Wa tadji'ut ta'ati wa jatirahis sayyi'at, at pagwawala ng mga pagtalima at paggawa ng mga pagsuway. Kaya naman, ang pananampalataya ay nadagdagan at nababawasan. Nadadagdagan ito sa pamagitan ng pagtalima at nabawasan ito sa pamagitan ng pagsuway. At tiniyak sa Quran ang pagdadagdag at pagbabawas ng pananampalataya sa 6 na bahagi ng Quran. Ito ay 6 na bahagi ng Quran. Sinabi na Allah sa unang bahagi, basahin natin ang Aya 173 ng Ali Imran. Alladina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanaw wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sila ang mga nagsabi sa kanila, ang mga tao, tunay na ang mga tao ay nagkatipon sa inyo, kaya matakot kayo sa kanila. Ngunit nakadagdag ito sa kanila ng pananampalataya at nagsabi sila, kasapatan sa amin si Allah at kay Inam ang pananaligan. Sa isa pang bahagi ng Quran sa Surah At-Tawbah ay 2 ulit sa aya na ito, 2 ulit na binanggit ang pagdagdag ng iman. Wa idha ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ito yung una. Faman ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Muling binanggit, zadathum imana. Ang salin kapag may pinababa na isang kabanata ay mayroon sa kanila na nagsasabi, alin sa inyo ang nakadadagdag sa kanya ito ng pananampalataya? Kaya tungkol sa mga sumampalataya, nakadagdag ito sa kanila ng pananampalataya habang sila ay nagagalak. 124 ng Surah At-Tawbah. Kaya sa talatang ito ay 2 ulit na binanggit ang pagdadagdag ng pananampalataya. At sa ika-4 na bahagi, sinabi ni Allah, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. At kapag binigkas sa kanila ang mga tanda niya, ay nadaragdagan sila ng pananampalataya. Ito yung binasa na natin sa unahan. At nagsabi pa siya, wa man ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Kaya tungkol sa mga sumampalataya, nakadadagdag ito sa kanila ng pananampalataya habang sila ay nangagagalak. Nagsabi pa siya, walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Siya ay ang nagpapaba ng katiwasayan sa mga puso ng mga mananampalataya upang madagdagan sila ng pananampalataya kasama sa pananampalataya nila. Ito yung 5 bahagi ng Quran na binanggit ang pagdadagdag ng pananampalataya. At ang 6, ito ay sa Suratul Mudaththir na ganito ang ating mababasa, number 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu imana. Hindi kami naglagay ng mga tanod ng apoy maliban ng mga anghel. Hindi kami gumawa sa kabilang nila malibang bilang pagsubok para sa mga tumangging sumampalataya upang makatiyak ang mga binigyan ng kasulatan. Madagdagan ang mga sumampalataya ng pananampalataya. Ito ay kanin. Kaya naman isa sa mahalaga at malalim na pananampalataya ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na ang pananampalataya ay nadadagdagan. At natural lamang po na sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip na ang lahat ng mga bagay na nadadagdagan, natural, ito ay nababawasan din. Ang pagdadagdag at pagbabawas ay 2 bagay na magkakasama. Dahil ang bagay na nadadagdagan, ito rin ay maaaring nababawasan. At kabaliktaran, siyempre, na ang bagay na napabawasan ay maaari ring nadadagdagan. 4, wal imanu yatafadalu wa ba'du khisalihi a'la min ba'd. Ang pananampalataya ay nagkakalamangan
At ang ilan sa mga katangian nito ay higit na mataas sa iba. Na ang ilan sa mga khisal o katangian, ang tinutukoy ng katangian dito, gawaing pagtalima sa ikalulugod ni Allah ng mga ibadat. Ito ay nakakalamang sa iba. Ito ay narapat na alam ng mga mananampalataya na kabilang sa mga pinaniniwalaan, kabilang sa ating mga pinaniniwalaan sa akida, na ang mga uri ng mga gawaing pagtalima hindi po magkapariho. Siya pala ang terminong ginagamit ay ang khisal, na ang salin ay katangian, na ito'y tumutukoy sa mga uri ng mga gawaing pagtalima. Dahil sa pananampalataya ay nadadagdagan at nababawasan, gayon din naman, may mga katangian ng iman o ang mga uri ng mga gawaing pagtalima na nakalamang sa iba pang mga uri. At natural lamang din na ang mga nakalamang na ito ang higit na mabilis sa pagdadagdag ng pananampalataya. Kaya sinabi ng may akda, gaya ng nasasaad sa naunang nabanggit na hadith, al-imanu bid'un wa sab'un o bid'un wa sittun syu'bah, fa-afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ang pananampalataya ay may higit na 70 o higit na 60 sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsasabi ng walang Diyos kundi si Allah, at ang pinaka mababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan. Ang pagkakaroon ng hiya ay bahagi ng pananampalataya. Pansinin po natin sa hadith na ito na una nating sinipi, ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, fa-afdaluha, ang salin, ang pinakamainam sa mga ito. Tapos sa salita naman niya, wa adnaha, at ang pinaka mababa sa mga ito. Okay, ang mga salita pong ito ay nagtuturo sa atin na mayroong lamangan at pagkakaiba-iba sa mga katangian ng iman o mga uri ng mga gawaing pagtalima sa ikalulugod ni Allah. At ito ay marami. Tulad ng pagtatanong halimbawa ng mga tao sa propeta sallallahu alaihi wasallam, halimbawa tinatanong nila palagi, ayul imani afdal, ang iman na tinutukoy dito, anong uri ng mga gawa sa ikalulugod ni Allah ang pinakamainam? Kung anong uri ng iman, mga uri ng mga gawaing pagtalima ang pinakamainam, ito ay nagtuturo sa atin ng pagkakaiba-iba ng kahalagahan at kahigtan ng mga uri ng pananampalataya o mga uri ng mga gawaing sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon ding nagtanong, ayul amali ahabu ilallah, kasi ang amal, tanda ng iman, nang tinutukoy, ayul iman ahabu ilallah, anong iman o anong gawain ang pinaka-iibig ni Allah. Ito rin ay batayan na ang iman, mga gawaing pagtalima, ay nagkakalamangan o nagkakaiba-iba. Kaya naman walang alinlangan na ang mga katangian ng pananampalataya, khisalul iman, o mga uri na mga gawaing pagtalima sa ikalulugod ni Allah ay nagkakalamangan at nagkakaiba-iba sa kahalagahan at kahigtan. Kung ang mga katangian ng iman o mga uri ng mga gawaing pagtalima sa ikalulugod ni Allah ay nagkakalamangan at nagkakaiba-iba, gayon din naman ang mga tao, ang mga mananampalataya ay nagkakalamangan din at nagkakaiba-iba din. At ito ang ikalima, wa ahluhu fihi mutafadilun ba'duhum akmalu imanan min ba'd. Ang mga may pananampalataya kaugnay rito ay mga nagkakalamangan. Ang iba sa kanila ay higit naganap sa pananampalataya kaysa sa iba. Gaya ng sinabi ni Allah, ito ang sipi na may akda, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Pagkatapos, ipinamana namin ang aklat sa mga hinirang namin mula sa mga lingkod namin. Ngunit mayroon sa kanila
na tagalabag sa katarungan, ito yung una, sa sarili niya. Mayroon sa kanila na katamtaman, ito yung pangalawa, at mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan. Ayon sa pahintulot ni Allah, nangunguna. Ito yung ikatatlo at pinakamataas ang antas. Iyon ay ang malaking kalamangan. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Ang pinakaganap sa mga mananampalataya sa pananampalataya ay ang pinaka maganda sa kanila sa kaasalan. Nagsalaysay nito sina Imam Ahmad, Imam Abu Dawud at Imam At-Tirmidhi. Kaya naman ang mga katangian ng iman ay nagkakalamangan at nagkakaiba-iba. Gayon din naman ang mga mananampalataya ay binahagi ni Allah sa tatlong bahagi sa ating aya na sipi. Na kung saan sinabi ni Allah, "Thumma awradna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Ang salin, pagkatapos ipinamana namin ang aklat sa mga hinirang namin mula sa mga lingkod namin. Sa pangungusap na ito, nagsalita si Allah tungkol sa mga manampalataya at mga pangkat o grupo ng mga manampalataya na nahati sa tatlo ayon sa talatang ito. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Ang salin, ngunit mayroon sa kanila na tagalabag sa katarungan sa sarili niya, mayroon sa kanila na katamtaman at mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan ayon sa pahintulot ni Allah. Iyon ay ang kabutihang loob na malaki. Ang mga mananampalataya ay tatlong pangkat, ulitin natin ng linaw. Una, zalimul li nafsi. Ang salin, tagalabag sa katarungan sa sarili niya. Sila yung mga nang-api daw sa mga sarili nila sa pamagitan ng pagkukulang sa pagtupad sa mga tungkulin at paggawa ng mga malalaking kasalanan, habang nanatili pa sa kanila ang pinaka mababang iman na paniniwala sa tawhid, absolute iman na natili pa sa kanila. Ikalawa, wa minhum muqtasid. Mayroon sa kanila na katamtaman na ang tinutukoy sila ay higit na mataas kaysa sa una. Tinatawag silang muqtasid o katamtaman na tumutupad sa mga tungkulin, umiiwas sa mga ipinagbabawal at sumusunod sa mga inuutos, pero hindi sila nagparami ng mga mustahabat. Hindi sila nagparami ng mga gawain kanais-nais, yung mga sunnah. At hindi rin nag-iwan ng mga makruhat. Alam nila ng mga bagay na mga makruh, pero hindi nila iniwasan. Kaya sila, tawag sa kanila ay mga muqtasid. Ikatatlo, sila ang pinakamataas ang antas na atin ang sinabi. Tinawag sila ni Allah na, wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Tawag sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan. Nagsabihin, mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan ayon sa pahintulot ni Allah. Sila ang mga tumutupad sa mga tungkulin at obligado. Umiwas sa mga ipinagbawal. Nagparami ng mga gawaing mustahabbat. Hindi kagaya sa mga katamtaman. Ang mga mustahabbat na ito, hindi na nila ginawa. At umiwas sa mga makruhat. Iniwasan nila samantalang ang mga muqtasid, hindi nila iniwasan. Kaya ang pangatlong ito, sila ang pangkat na nangunguna sa mga kabutihan at ito ang pinakamataas na antas. At kung ating ituloy na ang pagbabasa na hindi na sinipi ng may akda sa kanyang libro sa number 33 na ayat, Jannatu adni yadkhulunaha, ang mga hardin ng Eden ay papasukin nila. Nangahulugang lahat sila ay papasok, subalit ayon sa kanilang antas, ang tatlong ito, papasok din. Yuhalluna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kagayakan sila sa mga ayon ng mga pulsiras na ginto at mga perlas. Ang kasuotan nila sa mga ayon ay sutla. Matapos ng kanilang pagpasok, ang nakita ang mga kaligayahan at karangyaang ito. Pagpasok nila sa paraiso, nakita na nila yung kaligayahan, karangyaan. Kaya sinabi nila, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur.
magsasabi sila ang papuri ay ukol kay Allah na nag-alis sa amin ng lungkot. Tunay na ang Panginoon namin ay talagang mapagpatawad, mapagpasalamat. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Siya ang nagpatahan sa amin sa tahanan ng pananatilihan dahil sa kabutihang loob niya. Walang sumasaling sa amin doon na isang pagkapagal at walang sumasaling sa amin na isang pagkapata. Sinabi na may akda, paman ata bisyahadatain mu'taqidan ma'naha multaziman muqtadahuma faqad ata bi aslil iman waman fa'ala al-wajibat wa taraka al-muharramat faqad ata bil imanil wajib waman fa'ala al-wajibat wal mustahabbat wa taraka al-muharramat wal makruhat faqad ata bil imanil kamil. Ang sinumang nagsagawa ng dalawang pagsasaksi habang naniwala sa kabuuan ng mga ito na sumusunod sa hinihiling ng mga ito ay nakapagsagawa nga ng aslul iman, batayan ng pananampalataya. Ang sinumang nagsagawa ng mga kinakailangan at nag-iwan ng mga ipinagbabawal ay nakapagsagawa nga ng pananampalataya sa kinakailangan. Ang sinumang nagsagawa ng mga kinakailangan at mga itinuturing na kaibig-ibig at nag-iwan ng mga ipinagbabawal ay nakapagsagawa nga ng ganap na pananampalataya. Ang buod, ang sinumang tumanggap at nagbigkas ng dalawang syahada habang sinasampalatayanan ang mga ito, nagampanan na ng taong ito ang aslul iman, batayan ng pananampalataya na nangahulugang pinakamababa, pinakaminimum o panimula ng iman. At ang nagsagawa naman ng mga tungkulin at umiwas sa mga ipinagbawal na isagawa na niya ang pananampalatayang kinakailangan o obligadong iman. At ang sinumang nagsagawa ng mga kinakailangan, nakalakip ang pagsasagawa ng mga mustahabbat, mga gawain kanais-nais, at umiwas sa mga haram, at syempre kalakip din ang pag-iwan ng mga makruhat o mga kasuklam-suklam na isagawa niya ang ganap o kompletong iman. Una, batayan o pinakamababang iman, aslul iman. Ikalawa, kinakailangang iman. At ang ikatatlo, ang ganap o kompletong iman. Hanggang dito na muna tayo pansamantalang hihinto mga kapatid at kung loloobin ng Allah, insyaAllah, ay tapusin natin ang paksang ito na ang realidad ng pananampalataya, haqiqatul iman. Hiling natin kay Allah na naway turuan niya tayo ng magpapakinabang sa atin at magpapakinabang sa atin ang anumang itinuro niya sa atin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول